ano ba nakalagay sa The Ministry Magazine? Na yung ancient Catholic Church, tatag ni Kristo, and she became the Roman Catholic Church. Ayaw nilang ipabasa yon. Bakit? Giba na sila doon. Dinagdagan pa ng malaking problema. Anong problema? Sabi ni Glenn Alado, iba yung Catholic Church, iba yung Roman Catholic Church. Kaya nang hinabol siya ni Wendell doon, aba pa na iwas. Pakinggan ninyo. Muna ka nang gibasa nimo, wala na, nag-refer, the Roman Catholic Church, the pillar foundation of truth, not the Bible. Sunod ka pangutana, gisundan ko siya moderator. Ingon man siya nga ang Catholic Church. Excuse me, moderator. Okay, go ahead. Next question. Premise. Next question. Nagdagan yan 30 segundos. Premise. Okay. Ingon man siya kaganiha na ang Catholic Church is not the Roman Catholic Church. Muna ka nang gibasa nimo, wala na, nag-refer, the Roman Catholic Church. Ayog likay. Excuse me, moderator. Moderator's time. Excuse me, moderator. Ang akong giingon dinhi ko nagbase. Akong gibasihan in the Bible, we cannot find the exact word Catholic is referring to the church. Iyang gimisleading ang akong gisulti. Pagka na lang yun. Dili na maoy akong gisulti, Mr. Talibong. Basta na ko ang iyang pahayag, tinahod nga moderator, nag-ingon siya. Muna ka nang gibasa nimo, wala na, nag-refer, the Roman Catholic Church. Busa gisundan ako. Ni aman sa ilang libro, Catholic Church, gipanguluhan sa Santo Papa, di ba ni ang Roman Catholic Church? Okay. Counter-objection. Counter-objection, kadali lang. Next question. Next to ba? Igamit mo ang The Apostles' Creed. Yes. Uyon ka ba nga diya sa mong pahina, mabasa nga si Kristo ang gatukod? 3 minutes. Wata nagdebate kung si Kristo ba nagtukod. Wata nagdebate kung si Kristo ang nagtukod. Nagkaroon na ng amnesia. Si Glenn Alado, nakakalimutan na niya ang tema. Ano ba ang tema? Patutunayan na yung iglesia na siyang haligit sa ligan ng katotohanan, ayon sa unang Timoteo 3:15, yun ang Roman Catholic Church. At sa oras na ito, may panibago na naman tatalakayin naman. Ito ay patungkol pa rin sa ating isinasagawa na debate review sa pagitan sa debate ni Brother Wendell Talibong at saka ni Jolito Daig. Dito pa tayo, wala pa tayo kay Alado, ano? So, sa mga bago pa po dyan sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at the notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya, huwag na po nating patagalin. Simulan na po natin. Okay ra. Kaning mga nabasa, okay ra. Okay ra. Sa tabunin lang ang hubon. Okay, so, Brother Wendell Talibong, andam nakamangutana sulod sa napulo ka minuto. Andam na, tinahod nga moderator. Andam nakamutubag, bro, Julito. Andam na. Kay andam naman ka. Andam na ang audience maminaw. Bro Wendell, go ahead. Unang punto sa pangutana, gigamit mo ang world history ni Gregorio Saide nga giusab. Sa page, sa world history by Gregorio Saide, Philippine edition, page 123, kinsa ang founder sa Katoliko nga gisupak nimo? Objection, moderator. Objection, go ahead. Wala jud may nagdebate og founder. Wala jud may nagdebate og founder. Yan din na niya. Ang sabi ni Jolito, hindi daw sila nagdebate ng founder. Bahagi ang founder sa debate. Bakit? Ang topic, patutunayan na ang Roman Catholic Church ang siyang iglesia na siyang haligit sa liga ng katotohanan. Yung sinasabi sa unang Timoteo 3:15 na sinang-ayunan ni Jolito Daig na ang iglesia ang siyang haligi at sa liga ng katotohanan, si Kristo ang founder nun. Para malaman kung Roman Catholic Church ba o hindi, alamin natin ang founder.
Kaya ang tanong ay pasok sa paksa. Si Julito ayaw sumagot. Ang among gidibatihan, sukaranan nga giusab sa Romano Katoliko. Mali. Ang dinidibatihan na ang Roman Catholic Church ang siyang haligit sa liga ng katotohanan, hindi Biblia. Wala kayong topic na pinapalitan ang Biblia. Ano ba yan? Giguba nimo ang akong tema pinaagi sa paggamit o referensya ni Saide. Sumala sa libro ni Saide, kinsa ang nagtukod sa Katoliko Romano nga imong gisubat? 30 seconds. Go ahead. Tubag. Wala ko kabasa diri kinsa. Yun, so ang sagot ni Julito Daig, wala siyang nabasa sa kanyang binabasa, pero yung isang aklat ni Gregorio Saide at saka Sonia Saide, inaamin naman doon na si Jesus Christ ang siyang founder ng iglesia na kinakalaban ni Julito. Wa ko kahibalo og kinsa. Kung naaman siya introduce, di kabalik sa Biblia. Kung moingon siya si Kristo ba, si Kristo nas bulangan kayo, di kabalik sa Biblia. Kinahanglan i-prove sa Biblia ang ingon nga Kristo. Yan, so ang gusto dito ni Julito, yung sinasabi ni Brother Wendell na Katoliko, kailangan di patunayan daw sa Biblia. Ibig sabihin, nire-reject ni Julito Daig yung aklat ni Gregorio Saide na nagsasabi kung sino ang founder ng Roman Catholic Church na kinokontra ni Daig. Aklat ni Daig kay Gregorio Saide. Ang ginagamit ni Brother Wendell kay Gregorio Saide. Sa pagkakataong ito, pinagkukontra ni Julito Daig ang dalawang aklat ni Gregorio Saide. Sunod nga pangutana, moderator. Supa ka man nga ang church, pillar and foundation of the truth. Pangutana, kining niya sa inyong libro, the church is the pillar and foundation of the truth. Husto ni sayo. Sayop na basta ikaw mo gamit. Tubag. Unsa man ning mga CFD? Wala, ano ba nangyari doon? Nagkakatawa si Julito doon. So yung kanilang libro, sabi niya, mali daw kapag si Brother Wendell ang gumagamit. Mali daw. Kaso binabasa lang naman ni Brother Wendell yung nakasulat doon na ang church ang siyang pillar and foundation of the truth. Ano naging mali, binabasa lang naman. Sayop na basta ikaw mo gamit. Sayop na basta ikaw mo gamit. Objection, moderator. Moderator's time, moderator's time. Ningingon kog sayop kung siya mo gamit. Pag ako'y mo gamit, dili sayop. Kaya nga naman, giputol man niya ang pinaka-essence sa sulat diha bisan pag atong i-continue. That church is depository la. O niya ka na foundation nga pasabot diha, protector. Layo siyang konsepto nga sukaranan. Okay, ang sinasagot ni Julito Daig ay hindi tugma sa panggiba. Kasi sinabi niya depository lang. Ang sinasabi ng kanilang aklat, hindi lang depository ang iglesia, but the church is the pillar and the foundation of the truth. Sa madaling salita, hindi ginigiba ng argumento ni Julito ang tinitindigan ni Brother Wendell kasi nga inaamin ng kanilang libro. Ginagamit ni Brother Wendell ang kanilang libro, inaamin ng kanilang libro ng ang church ang siyang pillar and foundation of the truth. Ngayon, ipapaliwanag ni Julito yung foundation na ibig sabihin na depository, hindi yan gumigiba sa paksa. Bagkos ay ginagatungan pa ni Julito yung paksa mismo na mas lalong lumaki. Bakit? Ayon sa paksa, ang iglesia ang siyang haligit sa liga ng katotohanan. Aminado na. At yung iglesyang yun ang Roman Catholic Church, yun ang pagdidibatihan. Next question. Sunod nga pangutana. Kay imo manggiingon nga depository ang simbahan. Protector ang simbahan. Therefore, husto ang nasulat, the church is the pillar and foundation of truth. Masakto basta imong padayonon. Pinapa-confirm ni Brother Wendell sa kanya dito kung tama bang sinasabi ng kanilang fundamental belief that the church is the pillar and the foundation of the truth. Ang sabi ni Julito, tama yan kung itutuloy mo ang pagbasa. Masakto basta imong padayonon.
Masakto basta imong padayonon. So, wala siya nire-reject ha. Wala siya nire-reject. Bagkos, tinitindigan pa niya na tama nga ng iglesia ang siyang haligit sa ligan ng katotohanan. Sunod nga pangutana. Go ahead. Ingon ka man kaganiha nga gigamit nimo ang Greek, sayop ang pilar. Samtang sa Objection, inyong Moderator. libro. Objection. Go ahead. Wala Objection time. Wala ko 7 and 25 seconds. Go ahead. Wala kumingog sayop. ang ako giingon niya, ang foundation nga gigamit didto sa kahulugan sa Greek, gitawag diri og istulos. Ang meaning, protector siya. Wa jud ko mingon nga sayop ang transition. Bisan pag i-review nimo nakalive man ni. Okay, based on the argument ni Julito Daig ay hindi niya tinatakwil ang realidad ng iglesia nga siyang haligit sa liga ng katotohanan. Ang kanya lang unawa doon is support lang siya pero haligit sa ligan pa rin. Sunod nga pangutana. Go ahead, Bro Wendell. Kining giingon sa inyong libro na the church is the pillar and foundation of the truth. Mao ba kini nga simbahan nga giingong one holy Catholic Apostolic Ancient Church founded by Jesus Christ? Mao ni dili? Dili na mao kay sa gitawag og kanang imong libro diha Adventist Belief, wa jud nag-mention diag Roman Catholic Apostolic, imo lang gikunik-kunik ang mga putol-putol nga kanang libro. Katong libro ha, katong una nimo gamit, wala jud nagsulti diha og Roman Catholic Church. O tingnan niyo itong bahagyang ito. Tinatanong ni Brother Wendell si Julito Daig, itong sinasabi sa inyong fundamental belief na church as the pillar and foundation of truth, ito ba yung Catholic Church na sinasabi ng inyong ministry magazine? Ang sabi ni Julito Daig, no. Dili na maok, dili na maok, dili na maok. Hindi yan. Sa madaling salita, lilitaw dalawang iglesia. Dalawa. Yung isa, haligit sa liga ng katotohanan, yung isa tatag ni Kristo. Ganoon ang resulta ng kanyang argumento. Kasi yung sinasabi ng kanilang libro, Fundamental Belief, the church as the pillar and foundation of truth. Yung church na tinutukoy doon, in-explain na sa page 138 ng kanilang Fundamental Belief, ang founder si Jesus Christ. The church as the pillar and foundation of truth. The church of the living God is the pillar and foundation of the truth. 1 Timothy 3:15. It is the depository and citadel of truth, protecting truths from the attacks of its enemies. Truth, however, is dynamic, not static. If members claim to have a new light, a new doctrine, or a new interpretation of the scriptures, those of experience should. Sabi dito, the church as the pillar and foundation of the truth. Ang tanong ni Brother Wendell, ito ba yung iglesyang tinutukoy sa kanilang libro na The Ministry Magazine ang sinasabi, the Apostolic Christian Ancient Catholic Church established by Christ and His Apostles? Ang sabi ni Julito Daig, hindi daw. Dili na maok, dili na maok, dili na maok. Bakit yung sinabing hindi? Inaamin naman ng kanilang aklat sa ganun pa rin, Fundamental Belief sa page 138. Kasi ang sabi kasi doon, the Apostolic Church became an independent organization, separate from the nation of Israel. National boundaries were discarded, giving the church a universal character. Instead of a national church, it became a missionary church, existing to accomplish God's original plan, which was restated in the divine mandate of its founder, Jesus Christ. Sa madaling salita, yung sinasabi sa kanilang aklat, Fundamental Belief, na the church is the pillar and foundation of the truth, si Jesus Christ ang founder nun. Sinasabi naman ng kanilang ministry magazine, yung Catholic Church, Ancient Catholic Church, si Jesus Christ din ang founder nun. So pinalilitaw dito ni Julito Daig, dalawang iglesia tinatag ni Kristo. Yung isa, haligit sa liga ng katotohanan, yung isa naman, Ancient Catholic Church.
ug mabasa nimo, building ako. Oh, kanang kuan ba? Oh, ug mabasa nimo katong kuan kato. Ang akong sentro sa pangutana katong Adventist belief. Okay. Wala to iyang magasin. Okay. Kung mudapig mo atong magasin, tabla pa gikuan. Mao na i-counter na ko nga. Okay. Kung mabasa dito pero di mabasa, pwede po iyang angkon nga Okay. pwede. Yan, ito na yung problema ngayon ng side ng Seventh-day Adventist. Ang usapan patutunayan ayon sa Biblia at mga referensya. Tandaan ninyo, yung referensya ng The Ministry Magazine na ginagamit ni Brother Wendell, yun ay pagmamayari ng Seventh-day Adventist. Kung saan sinasabi doon na yung Catholic Church became the Roman Catholic Church was established by the Lord Jesus Christ and His apostles. Nandoon. Ngayon, itong si Daig, ang sabi niya, huwag yan ang basahin mo, yung fundamental belief, nakalimutan niya ang paksa hindi ayon sa SDA fundamental belief. Pamatud-an nga ang Santa Apostolika Katolika Romana mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran ug dili ang Biblia sumala sa Biblia referensya. Ang paksa ayon sa mga referensya, hindi sa fundamental belief. Dito kitang-kita ang pagkagiba ng argumento ni Jolito Daig sa pamamagitan ng pagbabawal kay Brother Wendell na ipagamit ang The Ministry Magazine. Sabi niya, kapag naniwala kayo dyan, para ring tabla pa parang ganun ba, na para ring nagsabadista ba kayo, ganun ba ibig sabihin niya noon? Ayaw niyang ipabasa kay Brother Wendell. Yung Catholic Church became Roman Catholic Church, yon ang established by Jesus Christ. Ayaw ipabasa ni Jolito Daig. Sa madaling salita, si Jolito Daig sa debating ito nagiba ng The Ministry Magazine. Yun si Jolito Daig sa debating ito nagiba ng The Ministry Magazine nila. Kaya ayaw niyang ipabasa at doon na lang siya nag-focus sa fundamental belief. Ganun din ang ginawa nitong si Alado. Okay. Matod mo, Mr. Talibong, mabasa diha sa amo nga fundamental belief. Kung atong ipabasa ka sa moderator, kung nga ba diha gisulti ni Lydia White diha sa fundamental belief nga the Roman Catholic Church, the pillar and foundation of truth, not the Bible. Yan, ito yung problema sa nakikipagdebate, pabingi-bingihan naman o di kaya nabingi lang, no? Wala namang sinabi si Brother Wendell na babasahin ng Roman Catholic Church sa fundamental belief. Ang paggamit ni Brother Wendell sa fundamental belief, yung sinasabi the church is the pillar and foundation of truth, yun ang kanyang binasa sa fundamental belief. Tapos yung Catholic Church binasa sa The Ministry Magazine. Ngayon, itong si Alado, ganun din. Ayaw niya na ipabasa ang Ministry Magazine. Dahil gusto niya ipabasa doon lang sa fundamental belief. Nakalimutan ni Alado. Ano yung nasa tema? Patutunayan ayon sa Biblia at mga referensya. Musugot ka ba nga atong basahon? Ipabasa diha sa libro 20 Time. Fundamental Belief. Time? Niya, Musugot ka ba, moderator. Mr. Moderator? Mosugot ko, tinahod nga moderator, kung basahon ang akong referensya nga fundamentals o kining ilang Ministry Magazine. Kay mo Siya, na atong... kay neutral, dali. Sige. Bro, ikaw basa, bro. Ayan, tingnan nyo ang itsura ni Glenn Alado. Tawa lang ng tawa, hilaw yung tawa kasi hindi niya maribat ang sinasabi ng kanilang The Ministry Magazine. Okay. Objection, Moderator! Wakan siya ba? Objection, Moderator! Objection, Moderator! Pipe down. Objection, Mr. Moderator! Pipe down. Naantay rules! Pipe Ang down. audience
Dili mo singgit. Ayan, pinagtatawanan si Glenn Alado. Bakit? Ang mga audience nararamdaman na ayaw ipabasa ni Alado yung The Ministry Magazine. Ang gusto niya ipabasa lang sa isang libro. Dapat sana yung temang pinirmahan patutunayan ayon sa Biblia at sa fundamental belief. Sana ganun. Diba? Glenn Alado, sana ganun. Kaso hindi. Ang temang pinirmahan ayon sa Biblia at mga referensya. Di naman ayon sa Biblia at sa fundamental belief para wag pabasa yung iba. Pipe down, pipe Dili down. ka magpak, dili ka magkasinabot. Pipe down, pipe down. Ilam lang. Bro, Akong objection, nangutana ko sa 28 fundamental belief. Matod niya diha mabasa. Hoy, kapataka lang ka. Wala siya gayong nga diya mabasa. Anong kadada? Ang sabi ni Brother Wendell, yung nasa fundamental belief, the church is the pillar and the ground of truth, the pillar and the foundation of truth. Yun ang nasa fundamental belief. Tapos yung church na yun, ayon sa The Ministry Magazine, the Catholic Church, founded by Jesus Christ and she became the Roman Catholic Church. Yun ang ibig sabihin nun, yun ang binasa. Ang problema ni Alado, nanginginig siya sa sa The Ministry Magazine, ayaw ipabasa. Dapat diha niya basahon ang akong ibabasa kay mao'y gigamit 28 fundamental belief. The Catholic Church is the pillar and foundation of truth. Diha ipabasa. Dito, ramdam na ramdam ko na ang pagkatakot ni Glenn Alado at ni Jolito Daig sa The Ministry Magazine. Kaya ayaw nilang ipabasa ang The Ministry Magazine. Yun. Bakit? Ano ba nakalagay sa The Ministry Magazine? Na yung ancient Catholic Church, tatag ni Kristo, and she became the Roman Catholic Church. Ayaw nilang ipabasa yon. Bakit? Giba na sila doon. Dinagdagan pa ng malaking problema. Anong problema? Sabi ni Glenn Alado, iba yung Catholic Church, iba yung Roman Catholic Church. Kaya nang hinabol siya ni Wendell doon, aba pa na iwas. Pakinggan ninyo. Muna ka nang gibasa nimo, wala na, nag-refer. The Roman Catholic Church, the pillar foundation of truth, not the Bible. next Sunod question. ka Next pangutana, question. gisundan ko siya moderator. Ingon man siya nga ang Next question. Catholic Church. Excuses, moderator. Okay, go ahead. Premise. Next question. Premise. Next question. Nagdagan yan 30 segundos. Premise. Okay. Ingon man siya kaganiha na ang Catholic Church is not the Roman Catholic Church. Muna ka nang gibasa nimo, wala na, nag-refer. The Roman Catholic Church, muna ka nang gibasa nimo, wala na, nag-refer. The Roman Catholic Church. Ayog likay. Excuse me. Kining-kingon. Excuse me, Okay, moderator. Moderator's time. Excuse me, moderator. Ang akong giingon dinhi ko nagbase. Akong gibasihan in the Bible, we cannot find the exact word Catholic is referring to the church. Iyang gimisleading ang akong gisulti. Pagka na lang yun. Dili na maoy Objection, akong gisulti, moderator. Mr. Talibong. Okay, counter objection, bro. Dili na mao. Counter objection. Sakpan. Gilista na ko ang iyang pahayag, tinahod nga moderator, nag-ingon siya, ang Catholic Church is not the Roman Catholic Church. Muna ka nang gibasa nimo, wala na, nag-refer. The Roman Catholic Church, muna ka nang gibasa nimo, wala na, nag-refer. The Roman Catholic Church. Busa gisundan ako, ni aman sa ilang libro, Catholic Church, gipanguluhan sa Santo Papa, di ba ni ang Roman Catholic Church? Okay. Counter objection. Counter objection, kadali lang. Ayan, si Alado, panay na kaiiwas. Ayaw na niya panindigan kasi kung napapansin ninyo, hindi niya masagot-sagot yung sinasabi sa kanilang The Great Controversy. Na yung Catholic Church, pinamumunuan ng Pope. Yung ginamit niya yung The Creed, the Apostles' Creed, no? Na green yung cover. Ang sabi doon, the name Catholic Church was not, cannot be read in the Bible. That was referring to the church. Ibig sabihin, the name Catholic cannot be read in the Bible referring to the church. Yun ang sabi.
Pero walang sinasabi that the Catholic Church is not the church. Walang sinasabing ganun. Iba yung ulawan ni Alado eh. Diyan yung makikita si Glenn Alado, mahina sa English. Kaya ngayon, takot siya na habulin ni Brother Wendell doon sa ang Catholic daw, hindi Roman Catholic. Ingon ka man nga ang Catholic Church is not the Roman Catholic Church. Niyaman sa inyong libro. Excuse me, Sa moderator. Ayong sapaw! Ayong sapaw! Objection! Ayong sapaw! Objection, Mr. Moderator. Okay. For clarification sa among side, mao Ayaw na sapaw. ang akong address Ayaw dito sapaw. sa moderator. Nga nung Moderator's mapalagman time. mo, nga naaman tay rules. Bro, When that sign, when objection, direct to the moderator. bro, kadali lang bro. Ramdam ko ang takot ni Glenn Alado dito. Ayaw na niyang pasalitain si Brother Wendell sa sobrang takot niya. Okay, klaro na ko ha. Bro Glenn, para maklaro na to ang pangutana, gipausab na ko ang pangutana, no, gipabalik. Wala gadagan ang oras. Pahumana sa siyang pangutana, kay dili man ay mudagan ang oras kung dili nakamutubag. Kay ana ba? Para masabtan na to unsa ang pangutana ni Brother Wendell. Bro, ayaw sa objection bro, pahumana sa para masabtan. Pangutana bro, pangutana. Okay, balik na ko. Tinahod nga moderator. Ingon ka man nga ang Catholic Church is not the Roman Catholic Church. Sa inyong libro, ang Catholic Church gipanguluhan sa Santo Papa. Uyon ka ba nga dili ni mao ang Roman Catholic Church? Moderator's time. Tumagon ni mo or mo objection ka? Tubagon ako. Okay, 20 seconds na bilin. Go ahead. Di ko muuyon sa imong gibasa. Di ko muuyon sa imong gibasa. Di ko muuyon sa imong gibasa. Ayaw sang ayunan ni Glenn Alado. Ang aklat ng Sabadista, ang aklat ng Great Controversy ng Catholic Church headed by the Pope. Eh kung ganun, ba't nasa SDA ka? Ayaw pala sang ayunan yan? Eh libro nyo yan. Pahayag yan ni Ellen G. White, ba't ayaw mo sang ayunan? Kay wa ko mag-ingon. The Roman Catholic Church is not referring to the Roman Church. The Roman Catholic Church is not referring to the Roman Church. Hoy, pataka lang kada. Hilo lang sinabi si Brother Wendell na ang Roman Catholic Church is not referring to the Roman Church. Wala siyang sinabing ganun. Ang sabi niya, ikaw ang nagsabi, the Catholic Church is not referring to the Roman Catholic Church. Kaya yung binabasa niya sa sa inyong libro, The Great Controversy, the Catholic Church was headed by the Pope. Yun ang binabasa. No? E huwag mo babaguhin yung binabasa. Next question. Next to ba? Igamit mo ang The Apostles' Creed. Yes. Uyon ka ba nga diya sa maong pahina, mabasa nga si Kristo ang gatukod? 3 minutes. Wata nagdebate kung si Kristo ba nagtukod. Wata nagdebate kung si Kristo ang nagtukod. Nagkaroon na ng amnesia. Si Glenn Alado, nakakalimutan na niya ang tema. Ano ba ang tema? Patutunayan na yung iglesia na siyang haligid sa haligan ng katotohanan ayon sa unang Timoteo 3:15, yun ang Roman Catholic Church. Yung iglesia na sinasabi sa unang Timoteo 3:15, yun ay iglesyang tatag ni Kristo. Tapos ngayon, sasabihin mo wala sa tema? Ano na nangyari sa utak mo? Okay, sunod nga pangutana. Sunod to ba? Gigamit mo ang among libro para supakon ang tema. Uyon ka ba o dili? Categorical question. Nga sa libro nga imong gigunitan, ang Katoliko gitukod ni Kristo. Tubag! Di ko mo yun! Di ko mo yun! Nga naman, ibo man ang libro intawon, sa Katoliko man ang libro. Sa Katoliko pala yung libro na yan. Eh bakit mo ginagamit? Hindi pala pabor sa'yo. Kaya nga nandoon na nga pinuputol mo lang para ipangloko. Ha? Alado? Pinuputol mo lang para ipanloko. Pero ang nakasulat sa naturang pahina, si Kristo ang nagtatag ng Iglesia Katoliko. Ay, may diferensya sa'yo.
Nasa iyo ang diferensya niya, Alado. Hinumdumi talibong, basahon sa Biblia ang imong tema, the Catholic Church, the pillar and foundation of truth, not the Bible. Hoy, Alado, limtanon kay kang dako. Ang naa sa tema pamatud-an, walay giingon, basahon, amnisyahon. Tawag ka muli rito, ako ngayon, nga di isa si mo sa pao. Okay. Eh, mamani among kasabutan. Padayon. Sunod tubag, sapaw na. Isa. Padayon. Sunod pangutana, ingon ko po, sunod tubag. Sunod nga kan. Kung musulti sa ko Okay. tubag, yung ko, Okay. natural. Padayon ta. Sige, go ahead, bro. Okay. Isa, kadali lang. Kay ingon ka man nga, kadali lang. ang Catholic Church kay gigamit di mo sa credo, di mabasa sa Biblia. Kadali lang. Kanang ganina, ako nang ipaklaro nga, wala siya mosapaw, nagtubag siya mong tanan. Busa, ayaw ina nga, nisapaw siya. Oh, tingnan mo itong mandarayang moderator na ito si Alperes. Ano sinasabi mo na sinasagot? Hindi ba nga nakapagtanong, sinasagot na? Isa. Padayon. Sunod pangutana, ingon ko po, sunod tubag. Sunod. Isa. Padayon. Sunod pangutana, ingon ko po, sunod tubag. Sunod. Ang sabi ni Brother Wendell, sunod na tanong. Bilang sasapaw si Alado, sunod na sagot. Anong sagot? Ilan pa nga tinatanong, sasagot-sagot. Sabihin mo, kung sumasagot, anong sinasagot niya? Hindi ba nga nakakapagtanong eh. Kining magasin ninyo nga giuyunan sa imong kauban nga si Julito, the Apostolic Ancient Catholic Church, established by Jesus Christ and His Apostles. Mao maning simbahana ang giingon sa inyong libro nga the pillar and foundation of truth, mao ni dili. Tubag! Dili na mao! Dili na mao! Dili na mao! Ayun, magkakontra na si Glenn Alado at saka si Fernando Camacho. Sabi ni Fernando Camacho, yung iglesia sinasabi doon, yun ay tatag ni Kristo. Sabi naman ni Glenn Alado, hindi yan tatag ni Kristo. Naku, magkakontra na. Magkakontra na si Fernando Camacho at saka si Glenn Alado. So sa pagkakataong ito, paano masasabi ng mga Seventh-day Adventist na silang nanalo, kontrahan na? Bresi Balansag versus Jerry Laig. Fernando Camacho versus Glenn Alado. Glenn Alado versus Julito Daig. Paano ba kayo magiging totoo niyan? Paano kayo nanalo? Batutang-batuta kayo dito. Oh. So, ito ay isang ebidensya yung mga pinagsasabi ni Alado na sila daw yung nanalo, walang ebidensya yon. Kumbaga, patutsada na lang yun. So, next natin topic, move naman tayo doon sa naman, sa aming dalawa ni Jerry Lai, kung saan napakaraming katatawanang nangyari. Yan ang ating topic, next time. That you know is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the